Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Magandang umaga, lalo tigit din sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook live streaming. Ngayon po ay Miyerkules, araw ng mga nagdidiboto sa mahal na ina ng Saklolo. At ngayon rin po ay Miyerkules ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin, pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilipang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maniningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang baghaning kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono, at ang 7 Espiritu ng Diyos sa harap ng trono, may tila dagat na salaming malinaw na kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay
na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka, ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad, ang pang-apat. Tiga-anim na pakpak ang apat na nilalang na buhay, at taddad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok na trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay aawitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya'y purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsaya, purihin, mga alpat, plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lahat ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tag-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan,
ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping, binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka, sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin nyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Malamang ay halos fresh pa sa ating pagninilay yung ebanghelyo na meron tayo last Sunday. Kung atin pong maaalala, yung ebanghelyo natin last Sunday, it talks about the parable of the talents. Matthew chapter 25 verses 14 to 30. At ang ebanghelyo naman po natin sa araw na ito ay ang ebanghelyo ayon kay San Lucas chapter 19 verses 11 to 28. Alam po ninyo, sabi ng mga biblical expert, yung mga nag-aaral sa Biblia, yung dalawang storya daw po na ito ay parallel sa isa't isa. Kaya nga kung inyong mapapakinggan, ay parang sa ating pandinig ay halos pareho, yung takbo ng kwento. Pero paulit-ulit kong binasa, yung ebanghelyo ni San Mateo at ang ebanghelyo nitong si San Lucas. At napansin ko, na mayroon pong pagkakaiba. There are 4 major differences, doon sa istorya o takbo noong talinhaga na ipinahayag. Ano-ano po yung mga pagkakaiba? Unang pagkakaiba, doon po sa parable of talents, yun po ay ini-address ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad lamang. At doon po sa kwento ay nandoon na sila sa Mount of Olives. Ibig sabihin, nakaakyat na sila doon sa banal na lungsod ng Jerusalem. Pero ito naman pong parable natin sa araw na ito, Parable of the gold coins, ayon sa ebanghelistang si San Lucas, ito naman ang ibinigay na talinhaga ng Panginoon sa crowd. Doon sa maraming taong kasama nila sa paglalakbay. At ibinigay niya yon habang approaching, papalapit pa lang sila dito sa banal na lungsod ng Jerusalem. That is the first difference. Ikalawang pagkakaiba. Sa parable of the talents, yung gospel last Sunday, yung master po ay isang simpleng master. Samantalang ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon, ay mayroon tayong hari, nobleman, na mayroon hindi 3 servants lamang, kundi 10 servants. Ikalawang pagkakaiba. The third difference, sa parable of the talents, si St. Matthew
yung amount ng gold coins o silver na ipinagkatiwala sa 3 servants ay malalaki. Kung inyong maaalala, we have 5, 2, and 1 talents. Samantalang ngayon naman po, ay mayroon ngang 10 servants at binigyan ang bawat isa equal, pare-pareho. At yung panghuli at pang-apat na kaibahan, yung parable of the talents ay wala po doon yung detalye dito sa dulo ng ebanghelyo na pinapapatay noong master, yung kanyang mga kaaway. Wala po yung part na iyon. At para po sa ating pagninilay, ang magandang ating tingnan dito ay yung common denominator ng 2 parables na ito. Ano po naman yung common denominator? Sabi rin po ng mga biblical expert, ang common denominator ng 2 ebanghelyong ito ay ibinigay doon sa area ng Jerusalem, sa huling paglalakbay ng Panginoon. At ito po ay nadoon sa konteksto noong tinatawag natin na Passover, na kung saan ginugunita yung deliverance from Egypt. Ito pong mga Israelites, binanggit sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sila po ay naghihintay sa isang intervention, sa isang Mesiyas, pagliligtas ng Panginoon. At dito po sa parable of the gold coins, binibigyang diin ng Panginoon na hindi ganun kadali mangyayari yung restoration ng Jerusalem laban sa kanyang mga kaaway, kundi maghihintay ng panahon bago maganap ang restoration na ito. But in the meantime, ang punto po ng parable of the gold coins ay yung tinatawag po natin na faithfulness to the gospel of Jesus. Faithfulness to the gospel of Jesus. Kaya nga mapapansin po natin, lahat po, nung 10 servants, sa kwento ng ebanghelyo, bawat isa sa kanila binigyan ng pare-parehong dami ng gold coins. Nangangahulugan lamang po ito na lahat ng 10, they started at the same level of responsibility. Parang ang punto po ng Panginoon, kaysa ikaw ay isang alagad, o kaysa ikaw ay isang apostol, or you belong to the chosen 12, o kung ikaw ay kasama doon sa crowd, ang punto ng Panginoon ay anuman ang iyong kinalalagyan sa buhay. The focus is the same. And that is, we have to serve in spreading the gospel of Jesus. We have to serve building the kingdom of Heavenly Father. At ang reward po noon, is more work, more vision work. At sa ating ebanghelyo, since binigyan sila ng pare-parehong dami, nung gold coins. Ngayon, ang maganda rin ating pagnilayan, meron tayong dapat daw iwasan. 2 bagay na dapat nating iwasan para huwag tayong bumagsak doon sa pagsisilbi sa Panginoon. Ang una ay yung sinasabing serving with fear, not with love. Serving with fear, not with love. Kasi po, dun sa kwento, yung servant na naglilingkod, na mas malakas yung takot kaysa pagmamahal. May mga taong ganyan, yung naglilingkod na mas takot kaysa magmahal. Ang nangyayari daw po doon, hindi talaga niya lubos na nagagampanan yung kanyang misyon na iniatang sa kanya. Kasi ang nakapokus palagi ay yung kanyang sarili. Self-preservation. Samantala, kung ang focus natin is for the kingdom, for the gospel, and for the kingdom, the focus is on Jesus and on the Father, not on the good of the self, but serving. Sabi ko nga, serving, ito yung unang punto, serving with fear, not with love. Pangalawang dapat nating iwasan ay yung tinatawag naman natin na serving with rebellious heart. Serving with rebellious heart. At kadalasan, nangyayari po yan. Kapag ang isang tao ay naatasan, halimbawa, ng isang gawain o isang misyon,
At kapag ito ay ginagawa niya, with rebellious heart, ibig sabihin, yung kanyang puso ay hindi umaayon sa totoo at tamang paglilingkod. You are serving with rebellion. Pero ang pinakapunto na magandang ating pagnilayan, sabi ko nga, kung ating titingnan, lahat naman noong 10 servants na binigyan ng pare-parehong dami noong gold coins. Magandang tanong din ito, magandang ihalintulad din ito sa ating kalalagayan. Lahat tayo, lahat, anuman ang estado natin sa ating buhay, lahat tayo ay binigyan ng Diyos. 24 hours a day, 7 days a week. Kaya nga, kung ating pagnilayan na magandang tanong, ano ang ginagawa natin, mga kapatid, doon sa pare-parehong tinanggap natin na 24 hours a day, 7 days a week. Ang magandang tanong sa ating pagninilay, sa paanong paraan tayo tunay na naglilingkod para ipalaganap ang mabuting balita ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako na sa pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na dumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Melray na aming Obispo, ni Emilio na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng
papatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace to all of you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipag-idiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.